Magandang araw po mga kababayan. Booking po sila sa kanilang ginagawang pananakot at panggigipit na ginagawa ngayon kay Manong Chabet. At dahil kinasuhan nila ng plunder itong si Manong Chabet, ang inakala po nila ay tatahimik po ito at titigil na sa kanyang pagsasalita kontra korupsyon at panawagan na dapat makiisa na yung mga kabataan para po labanan ang korupsyon na talamak na nangyayari po sa administrasyon ni Bongbong Marcos at lalong titindi umano yung kanyang panawagan na mag-resign na po itong si Bongbong Marcos. Tandaan natin mga kababayan, pati po yung business sectors ay ayaw na rin kay Bongbong Marcos. At ngayon pinipressure nila si Bongbong Marcos na patunayan ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Claire Castro na walang sasantuhin. Sa ngayon, habang nag-uusap po tayo, ay 37 na po ng mga business sectors, iba't ibang grupo, organisasyon ang pumirma sa resolusyon na presyorin itong si Bongbong Marcos na umaksyon kung talagang siya ay totoo sa kanyang mga pinapangako at sinasabi na kakasuhan ipakulong kahit sino pa sa kanyang kapamilya o sa kanyang kapartido. At isa po si Manong Chabet, mga kababayan, ang nanawagan na talagang dapat makiisa na at labanan ng korupsyon. Ngunit sa kasong ifinel sa kanyang plunder, ito po ang kanyang sagot. Hindi po siya natatakot at lalong hindi titigil itong si Manong Chabet. Naku po, talagang matinding matitindi po yung mga panawagan at lalong magre-react pa yung taong bayan dahil obvious na masyado yung kanilang ginagawa. Tingnan nyo, Kiko Barsaga, gusto nilang imparesto. Si BP Sara, kahapon lang. Ayan, may pumunta na naman na grupo ng mga dilawan, makakaliwa, mga bata ni De Lima, mga bata nitong si Trillanes para i-complain sa ombudsman itong si BP Sara. Kaya talagang obvious na obvious po sila, no? Na sinasabi nilang hindi sila takot. Pero grabe yung ginawa nilang bakod sa Mindiola. Ngayon grabe naman ang kanilang ginagawang panggigipit. File ng kung ano-anong kaso at pananakot sa mga taong nagsalita. Obvious masyado na natataranta na po ang palasyo. So kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito at may nagpupundo na naman dito ng malaki. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong sa aming munisipyo. Di ba? So, bistado pa sila na talagang sabi nga ni Manong Chabet, ito ay panibagong diversionary tactics lang naman. Kasi ganun ang kanilang ginagawa eh. Kapag sino man ang magsalita ng katotohanan, gagawa sila ng kasinungalingan para masira yung tao. Anong mga binabato nila kay BP Sara ngayon? Lustay, di ba? Loka-loka, baliw, dahil nagsasabi ng katotohanan. Tatay Digong, anong ginawa nila? Dahil binulgar ni Tatay Digong ang lahat ng kantaratutuhan, yung pagiging bangag, yung pagbibenta ng ginto, yung corruption, plano ng Amerika, yung proxy war. Anong ginawa nila? Pinakulong si Tatay Digong sa dahig. At yung mga kaalyado, lahat ay sinuhulan. Hindi lang po kaalyado. Ito, bago tayo pupunta dyan kay Manong Chabet ha, mga kababayan po natin. Pati po, yung mga pulis po natin ngayon. Kahapon, nagsalita po yung PNP na na-release na po yung 3.3 billion na bonus po nila. At isa po sa talagang papaldo na makatanggap ng paldo-paldong salapi mula sa pinaghirapan ng taong bayan ay ang unggoy. Siya daw po ay talagang qualified na makatanggap ng bonus ang isang unggoy, mga kabayan. Balik tayo sa issue ni Manong Chabet. On the record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2
So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong Ikaw na nga po yung nalogi, ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung kinasuhan only in the Philippines. lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Oh, yun pala eh. Extortionist pala yan eh. Ever since, yan na nagbabati ko sa akin. Pero, humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nag-file ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako, sige na, para mapagbigyan ko na, nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo ako? Ito. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 million ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, di binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. Dito ako maniniwala, mga kabayan po natin, kay Manong Chavez. Dahil obvious naman na siya po ay nagsasabi ng katotohanan. Ewa, matagal na natin kilala si Manong Chavez na talagang tumutulong. Tingnan mo ngayon, transport group. Hindi kayang punduhan ng gobyerno. O siya ngayon ay pupunto sa mga transport group. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Overpriced daw ng 100 million. Ang presyo daw, 49 million. So, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito. Nako. At may nagpupundo na naman dito ng malaki. Sino yung nagpupundo? Sabihin mo nga, Manong Chavez. Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya. Matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers sa resolusyon na pirmado ng Vice Mayor, Vice Mayor, and all the councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming, in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ko nag-mayor. Inayos ko lang Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong. Yan po mga kababayan po natin ha. Nakatulong na nga po si Manong Chavez. Abay, siya pa ngayon ang pilit na sinisiraan na kinakasuhan. So obvious naman ang mga strategiya na ito, yung mga propagandang ito. Obvious naman po mga kababayan po natin na ito po ay may kinalaman sa ibinulgar ni Manong Chavez na korupsyon ng anak ni Bongbong Marcos sa Ilocos. Yung mga substandard, yung pagiging business partner po nila ng mga Diskaya na ngayon ay pilit nilang binibigyan ng script para idein yung involvement ng mga kasamahan ni President Duterte nung kanyang administrasyon. Pero wala na. Bulgar na sila sa taong bayan. Kaya alam naman ng tao na itong ginagawa kay Manong Chavez ay pambubusal. Sabi niya nga, panibagong attack dog, panibagong diversionary tactics para siraan po siya. Diba? Okay, pagkatapos kay Manong Chavez, mga kababayan, no, obvious na ito po ay isang panggigipit, no, pananakot, para siya itakotin. Lipat tayo dito sa ating pangalawang topic, mga kababayan po natin, Senator Marcolita. Dahil na-discover po ni Senator Marcolita na marami pala sa mga district engineer
na ang naglagay o yung nag-appoint mismo ay mga congressman ng bawat distrito, lalong-lalo na itong si Martin Romualdez at itong si Saldico. So sinasabi ni Vince Dizon, mga kababayan, na naglinis na daw po sila at nag-hire po sila ngayon ng mga 200 na panibagong mga buaya sa DPWH. At yan po is aprobado daw po ng Palacio de Polvoron. At nabanggit din ni Senator Marcolita, no, nakapareho sila ng apelyido ni Dizon, so magkapamilya daw po sila. Anyway, dito naman kay Senator Marcolita, wala namang pamilya eh. Diba? Basta talagang nagkamali or mali ka, talagang babanatan ka niya. Okay, pakinggan natin yung kanilang palitan ng diskusyon nitong si Vince Dizon na naging mukhang 80 years old na daw po. Tumanda na daw po itong si Vince Dizon. Nakita ko parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh, no? At ngayon dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Dati mukhang 50 years old, ngayon mukhang 80 years old na daw po. O sige, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pasok na natin, Senator Marcolita. Hindi naman lahat, hindi naman lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari ito sa pag-appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganoon. Meron namang hindi. Tama. Pati pag-alis ng engineer o district engineer, nandun pa rin sa kapangyarihan ng kung sino man yung makapangyarihan ng congressman na yon. Grabe po mga kababayan natin. Actually ngayon lang ito nangyayari ha. Nakita po ninyo sa aming initial na pag-iimbestiga, yung first engineering district ng Bulacan, isipin po ninyo, 2022 to 2025, nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Grabe no? Isang distrito lang ha. Paano po natin i-justify yun? Yun po eh. Maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng ano. Ngunit, yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng 4 na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year, Mr. Secretary. So, ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the... Grabe talaga yung kanilang pagnanakaw, no? So imagine mo kung walang nagbulgar, kung hindi nagsalita si Tatay Digong, VP Sara, yung taong bayan, no, na nag-iingay, yung mga rallies, yung mga naghahanap ng transparency, accountability, just like Hakbang ng Maisog, Congressman Ongab, Attorney Vic Rodriguez, at marami pang iba, no? Eh siyempre kasama po Senator Marcolita. Hindi po ito madidiscover at hindi po mapipilitan si Bongbong Marcos na magsalita at magkunwari na siya po ang nanguna sa investigation na ito. Alam mo, hindi totoo mga kababayan natin. Yung kiniklaim ng kalyado ni Bongbong Marcos na siya po yung gumawa ng paraan para mabisto ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po eh. Na-pressure lang siya sa ginagawa ng sambayan ng Pilipino ng mga anti-corruption advocates. Sino yung nauna dyan? Maisog. Paulit-ulit. Lahat ng mga rally po ng Hakbang ng Maisog. Indignation man ito, peace rally man ito, prayer rally man ito. Lahat po yun ay anti-corruption. Laging binabanggit doon yung corruption na ginagawa po ng Marcos administration. Siyempre, tatak na po nila yung pagiging magnanakaw eh. At ang itong si Martin Romualdez, na dalawa lang, ika nga, yung may hawak ng pondo ng bayan, Martin Romualdez and Saldico. So nagpalit man sila ng House Speaker, nagpalit man sila ng chairman sa Committee on Appropriation, halos pari-pariho eh. Lahat sila po ay may involvement sa corruption. Kaya tama talaga na kailangan palitan yung nakaupo sa pwesto. Hindi lang po district engineer eh. Kailangan talaga ma-reformat ang sistematikong pagnanakaw na nangyari sa ating bansa. Tuloy natin to. Allocations per district. Tama Kasi po. Tama po. nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district
as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Eh. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang eh. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million eh. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador eh, pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Pero yung kay Saldico, di ba? Ilang bilyon ang kanyang punto nakuha. Parehong party list. Di ba? Talo pa yung mga district congressman talaga. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, saka gustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig, i-apportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po congressman sa binigay nyo, at least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin eh. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas eh. Mr. Chair, tama naman ito eh, sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging Alam mo, tama na lang po yung sagot ni ni Vince Dizon eh. Kasi ayaw nyo po na masupalpal ni Senator Marcolita. Alam nyo, itong Senator Marcolita, matalino to eh. Hindi to magsasalita, lalong-lalo na kapag hindi niya po kabisado yung kanyang dinidiscuss. 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105
billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 billion. So mababa pa rin kaysa doon sa Mababa pa rin po. trajectory na nangyari Tama po. in the last 4 years. Tama po. So ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinubmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa. Ang daming tulay po na nagkakaproblema. Hindi lang tulay, flood control. DOH. Yung mga bagong health center na hindi napagawa. Bagong propose pero naging ghost project. Yung mga bagong farm to market road na propose pero hindi po nagawa, naging ghost project. So, ang dami talagang problema ngayon kung tutuusin. Dahil yan sa corruption. Itong si Vince Dizon, hindi siya makapag-disagree sa mga senador natin. And kitang-kita naman po natin kung gaano na po ka-stress itong si Vince Dizon. Kinargo niya na lahat yung dapat pananagutan ng mga involved dito po sa pagnanakaw. Yung problema dito kay Vince Dizon, mga kabayan, naging accessory din po siya sa cover-up na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa cover-up, sa mga kasinungalingan at kanilang mga propaganda. Imagine nyo po, mga kabayan natin. Gusto nilang balikan yung nakarang administrasyon kasi gusto nilang idiin si Bongo, si Mark Villar, idikit sa mga Duterte yung issue po na kanilang ginawa. Itong pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos Jr. Sa totoo lang, wala namang kinalaman dyan si Vince Dizon Diba? Kasi hindi naman po siya nakaupong sekretary ng DPWH na involved sa nakawan. Sino ba yung nakaupo dyan? Diba? Si Bunuan naman. Dapat si Bunuan yung sumasagot dito. Yan dapat si Bunuan, dapat ipapakulong din yan. Dapat nakakulong na yan ngayon sila Bryce Hernandez. Dapat nakalagay na yan sa selda. Kasama po yung mga kriminal. Kasi mas matindi pa po yung kanilang ginawang krimen sa mga ordinaryong kriminal. Billion, trillion o piso na pera ng taong bayan na kanilang ninakaw. Ngayon, anong gustong gawin pa ng DILG sa pamamagitan ni John Vic Remulla? Gusto pa silang bigyan ng parang special treatment dahil ang kulungan nila maganda pa. Dapat isama yan sila sa lahat ng mga involved sa mga nagkasala, sa lahat ng mga kriminal. Yung problema ito sa ating bansa Kaya kung talagang gusto nating mabago yan, kung gusto nating mapanagot yung mga yan, dapat lumabas ang taong bayan, dapat magsalita na. Makiisa po sa mga panawagan ng mapayapang kilos protesta, anti-corruption. Sabi ko nga, walang kinalaman dito si Vince Dizon. Malinis po itong si Vince Dizon. Ang problema lang, ngayon ay nagagamit siya ngayon. Sa ngayon, nagagamit siya. Kaya dapat itong si Vince Dizon, kung gusto niya talagang malinis ang kanyang pangalan, hindi po siya madawit sa ginawang pagnanakaw. Hindi po siya magamit as accessory sa kasinungalingan na ginagawa ng Marcos administration. Dapat bumitaw na rin siya. Dapat magpahinga na po siya. Tingnan mo, stress na po siya. Siya yung sumasalo At mahirap po pagka nagsisinungaling, Mr. Secretary. Dahil obvious po, ikaw ay nagagamit po sa propaganda. Madalas ka na rin sa ICI. Sinasabi ni Mayor Magalong na umalis siya dahil walang transparency sa ICI. Tinatago nila yung mga ebidensya. Mali na cover up. Nagsalita po yung mga negosyante. Ang sabi ng mga negosyante, ayaw nila yung pinapaikot-ikot sila. Ayaw nila na nagkakaroon ng cover up. Ang gusto nila is immediate action, ipakulong yung mga magnanakaw at bawiin ang pera ng taong bayan para mabalik po ang tiwala ng international community. Ngayon, sikat na po tayo sa international community. No? Balita sa ibang bansa,
kung gaano po katalamak yung pagnanakaw sa ating bansa. Buong bansa na po, buong mundo, I mean. Kahit OFW, nasasabihan po sila, Philippines, ako rap, flood control. Grabe po, mga OFW mismo. So, talagang magiging marka po yan ng Pilipinas hanggat hindi napalitan ang namumunong ngagba po sa ating bansa. Ayan ang nakikita ko ha. Sariling opinion ko po yun, mga kababayan po natin. Alam ko hindi ito magugustuhan ng mga supporter at trolls ni Bongbong Marcos. Pero yun ang nakikita ko. Na hindi po mababago rin ang imahe ng Pilipinas hanggat siya pa rin ang nakaupo dyan. At lalong hindi mapapakulong si Martin Romualdez Saldico hanggat si Bongbong Marcos pa rin. Ilan yung mga congressman? 67. Sino yung kanilang idinidiin ngayon, mga kababayan po natin? Nakita ko pa. Yung mga senador ang kanilang dinidiin. Agaya po nitong si Villanueva. Ako naniniwala, mga kababayan po natin, na malinis po itong si Villanueva. Bakit? Unang-una, siya po yung mga nagbulgar ng anomalya sa flood control. Siya yung nagbulgar kay Saldico. Isa po siya sa talagang unang nag-mention sa the name cannot mention, which is Saldico. Ito, pakinggan natin ang kanyang kanilang sagutan ni Vince Dizon. Pinakialaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual nang hindi din niya alam. This is according to the district engineer. At naparelease itong programa na ito. I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita, and I'm sure it's more than this number, more than this figure. And uulitin ko po, Secretary, although nabanggit niyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to, at binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention na wala tayong nilagay or anything about flood control, because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. Ayan, tama yan, pabor ako yan. Ilang taon niya na po na sinasabi yan tungkol sa flood control. Tapos, siya ay itinawit, di ba? Alam mo, ako naniniwala na talagang gawa-gawa lang po yan na mga kalaban. Dahil isa po itong si Villanueva sa mga bumuto para i-archive yung impeachment ni Bibi Sara. So, ito po yung kapalit ng kanilang paninindigan sa tama. And ito yung gusto kong sabihin sa inyo, binabanggit kanina ni Senator Bong, ni Chairman, yung tungkol dun sa unprogram. Dun sa unprogram po ba, may nakita na tayo, sa unprogram released funds 2023, 2024, may nakita na rin po ba tayo na ghost project? In Bulacan na lang po, may nakita na rin po ba tayo? Sa ngayon po, hindi pa, ongoing pa rin po noong aming mga investigasyon kasama ang Iwas pusoy po, mga kababayan natin, itong si Vince Dizon. Kasama yung ICI daw. So, duda tayo dyan pag ICI. Dapat talaga muli buksan ang Senate Blue Ribbon investigation at ibigay kay Senator Marcolita o ibigay kay Senator Alan Peter Cayetano. ICI. I will find out po kung merong specifically sa unprogrammed accounts from 2023 and 2024 kung meron pong nakita. Pero sa ngayon po, hindi ko po masasabi, Mr. Chairman. Iwas pusoy, no? Made mention about it, Secretary, because I have personal knowledge right now because of the developments that had happened during the hearings, the course of hearings. Siguro tanungin na din kita, Secretary. Imagine in the hearing conducted here in the Senate, a certain district engineer made mention, Mr. Chairman, you were there, pinakialaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam. Grabe. Ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual nang hindi din niya alam. This is according to the district engineer. At naparelease itong programa na ito. So how could that be? May we know, Mr. Secretary, if this is normal? Sa akin pong limited na pagkakaintindi, in fact. Habang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary. Ang unprogram po kasi, yan po ay sinasubmit ng secretary ng DPWH sa Department of Budget and Management. So, ibig sabihin, sila po yung nagkakaroon ng sabuatan. Sila po yung gumagawa ng paraan kung paano po nila ma-release ang budget
na walang alam yung iba. Diba? Sila lang yung gumagawa, mga kabayan po natin. Yan talaga yung tinatawag na systematic corruption sa ating bansa ngayon. Kaya kailangan talaga natin magkaroon ng reformat kung sa computer or sa cellphone. Kaso po, mga kababayan natin, yung lahat na nanawagan ng pagbabago, lahat na lumalaban sa corruption, may kaso rin. Kinakasuhan, Manong Chavez. Yung mga nasa hanay po ng mga Duterte, ngayon target nila si Bongo, Bato, Villar, si Robin Padilla, wala pa. Si Kiko Barsaga, siyempre si Inday, si Vice President Sara. Diba? Yung mga kasong paulit-ulit, yung mga isyong paulit-ulit, yan ang binubuhay po nila. Gaya ng ginagawa ng mga dilawan ngayon. Yung walang kamatayang 125 million na confidential fund ni VP Sara na ginastos ng tama at mismo ang kuwa po, yung naglabas na malinis po yung confidential fund ng ating Vice President. Pero ngayon paulit-ulit nila. O si Chavez, binuhay yung matagal na isyo na isang kasinungalingan para kay Manong Chavez. So, yung taong bayan, alam nyo naman kung ano ang tama. Kaya, dapat magsalita po yung lahat. Dapat mag-voice out yung lahat sa mga kasinungalingan na pinapakalat ng nasa administrasyon ngayon. Sabi nga ni Manong Chavez, panibagong attack dog, panibagong diversionary tactics ang ginagawa po nila. Instead na mga congressman na talagang involved, gumawa ng insertion, ang dapat idiin, ang kanilang idinidiin, yung mga senador na lumaban sa korupsyon at yung mga senador na bumoto para i-archive yung impeachment ni Vice President Sara. Obvious ang kanilang drama at propaganda. Kaya tuloy-tuloy lang natin ito, mga kababayan po natin, at mabuhay po yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy din na nakikiisa sa mga panawagan, sa mga rallies, and of course yung mga light rallies na ginagawa ng Maisog dito po sa Central Luzon. Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat po na nagla-like, nagsishare ng video ito, mabuhay po kayong lahat dahil kailangan po natin magtulungan at dapat or sana lahat ng mga grupo at organisasyon na lumalaban sa korupsyon ay magsama-sama na. Maliban lang sa mga dilawan at mga kaliwa kasi may sariling interest po yan sila. Kahit ang mga magnanakaw, Marcos, Romualdez, Aranita, ang kanilang idinidiin ay ang mga Duterte pa rin. Ay mga siraulo, mga kaya hindi natin dapat isama yan sa mga grupong magkakaisa kontra korupsyon. Okay, hanggang dito na lang muna mga kababayan po natin yung ating update. At pahabol pala, baka hindi pa kayo naka-unfollow at naka-unsubscribe sa bayot na si Regal Oliva. Yan, traidor yan. Kaya i-unfollow, i-unsubscribe nyo po yan. Maraming salamat po.